Hello po, magandang araw po. Meron po tayong bibigyan daan na katanungan ng isa sa mga taga-subaybay po natin. Ito po ang tanong niya. Di po ba ang mga tinatawag na saksi ay yung mga nakakasama at nakakasalo ng ating Panginoong Hesus? Tapos meron po siyang binigay na mga teksto. Gawa Gs 39, ang dating daang Biblia. MCGI po siguro ang relihiyon nito. Ang sabi kasi sa Gawa Gs 39, at mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem na siya na may kanilang pinatay na siya ay ibinitin sa isang punong kahoy. Yun po ang unang teksto na binigay niya. Ang pangalawang teksto po ay Gawa Gs 40. Ang dating daang Biblia pa rin ang referensya niya. Ang sabi ng Gawa Gs 40, siya ay muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya ay itinalagang mahayag. At ang pangatlong teksto po sa ang dating daang Biblia na ginawa niyang referensya ay ang Gawa Gs 41. Ang sabi sa Gawa Gs 41, hindi sa buong bayan kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatuwid bagay sa amin na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya ay muling mabuhay sa mga patay. Kaya mga saksi talaga ang mga tinutukoy na nakasalo, nagsiinom, nagsikain na kasama ni Jesus, at lalo na sa nakita nilang pagbuhay ng Diyos kay Jesus mula sa mga patay. Kaya tama naman po ang punto na gustong palitawin ng kaibigan natin na ang mga tagasunod na ito ni Jesus ay mga saksi po talaga. Pero pansinin po na ang binasang teksto ay ang tungkol lang po sa mga nasaksihan nilang mga bagay na ginawa ni Jesus at nasaksihan din nila ang kamatayan ni Jesus. At syempre kasama din ang pagkabuhay muli ni Jesus. Binuhay daw siya muli ng Diyos. At ang mga bagay na ginagawa noon ni Jesus gaya ng pagkain at pag-inom, ayon doon sa mga teksto na ginawa niyang referensya. Ganun pa man, dahil ipinangangaral nga noon ng mga tagasunod ni Jesus sa sangkatauhan ang mga bagay na nasaksihan nila kay Jesus matapos na umakyat na ng langit si Jesus. Kaya mga saksi po talaga sila dahil nagpapatotoo sila tungkol kay Jesus na binuhay daw muli ng Diyos ayon dun sa isa sa mga teksto na ginamit niya. Kaya nagpatotoo din po sila tungkol sa kapangyarihan ng Diyos o kapangyarihan ni Jehovah nang buhayin niyang muli si Jesus mula sa mga patay. Kaya mga saksi po sila sa kapangyarihan ni Jehovah, mga saksi po sila ni Jehovah. Pero mababasa sa Hebreo Kabanatang 11 at 12 ang maraming mga saksi ni Jehovah na hindi naman kailanman nakasama ni Jesus at hindi rin naman kailanman nakakita kay Jehovah, tulad ni Abel, Enoch, Noe, Abraham, Moises, David, Gideon at iba pa. Pero bakit kaya sila tinawag din mga saksi ni Jehovah? Ganong hindi naman nila personal na nakasama si Jesus at nakita si Jehovah. Ito po ang mababasa sa Hebreo 12. Talatang 1, ang sabi, kung gayon, dahil napapalibutan tayo ng ganito kalaking ulap ng mga saksi, alisin din natin ang bawat pabigat at ang kasalanan na madaling makasalabid sa atin at takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhan na nasa harap natin. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. Ang tinukoy po ng teksto na makapal na ulap ng mga saksi ni Jehovah ay ang mga karakter na nabanggit na. Sino po yung mga karakter? Gaya nila Abel, Enoch, Noe, Abraham, Moises, David, Gideon at marami pang iba. Hindi po sila personal na nakasama ni Jesus at hindi po nila personal na nakita si Jehovah, pero mga saksi po sila ni Jehovah. Kaya tinukoy sila ng Hebreo 12:1 bilang mga saksi ni Jehovah na hindi naman nakakita kay Jehovah at hindi naman nakasama ng personal ng ating Panginoong Jesus. Sinasabi po ni Jehovah sa Isaiah 43:10, basahin po natin. Ang sabi, kayo ang mga saksi ko, ang sabi ni Jehovah, oo, ang lingkod ko na aking pinili, para makilala ninyo ako at manampalataya kayo sa akin at maunawaan ninyo na hindi ako nagbabago. Bago ako ay walang Diyos na ginawa at wala ring iba na kasunod ko. Ang iba po ay nag-aakala na iisang tao lang ang tinutukoy sa tekstong ito, pero mali po. Kaya sabi diyan, kayo ang mga saksi ko, kayo at mga. Bagamat sinabi rito na ang lingkod, singular lang. Pero malalaman po natin, dahil una pong gumamit ang pangungusap na kayo at mga saksi ko. Kaya marami po yan. Pero sino nga ang tinutukoy ng
pangungusap na ito bilang mga saksi ni Jehovah at mga pinili niya. Pansinin po muna, ayon sa teksto, na meron nga mga pinili na mga tao mula sa sangkatauhan si Jehovah at tinawag niya po silang kanyang mga saksi o mga saksi ni Jehovah. Pero kung aatras tayo ng pagbasa sa talatang 9, malalaman natin na ang mga pinili na ito ni Jehovah ay mula sa lahat ng bansa at bayan sa buong lupa. Kaya hindi lang po mga Hudyo ang mga pinili ni Jehovah, dahil ang mga Hudyo ay nakatira lamang po sa Israel. Meron din sigurong nagmamigrate, pero sa kabuuan, nasa Israel po ang mga Hudyo. Kaya ano po ang tinutukoy dito ng mga pinili ni Jehovah, ang kanyang mga saksi? Tumutukoy po ito sa lahat ng natatakot sa kanyang banal na pangalan mula noon hanggang sa magpakailanman. Sila po ang mga taong hindi naman kailanman nakakita kay Jehovah, pero si Jehovah mismo ang nagsabi na sila ay kanyang mga saksi ni Jehovah. Pero bakit sila naging saksi ni Jehovah ayon sa teksto? Dahil nakakaunawa daw po sila na si Jehovah ang Diyos, at kilala nila si Jehovah at nananampalataya sila kay Jehovah at nagpatotoo sila tungkol kay Jehovah. Kaya ang isang saksi o isang testigo ay nagpapatotoo lang po. Hindi po ibig sabihin literally na nakita niya si Jehovah. Eyewitness po ang tawag doon kung personal niyang nakita si Jehovah. Pero wala pong kahit isang tao ang matatawag na eyewitness dahil wala pong tao ang nakita kay Jehovah kahit kailanman. Yan po ang sabi ni Jesus, Juan 1:18. Pero ang tanong, eksklusibo po ba sa mga Hudyo lang ang pagiging saksi ni Jehovah? Ang sagot, hindi po. Mga pinili po sila ni Jehovah mula sa lahat ng bansa sa lupa mula noon hanggang sa katapusan ng sistema ng mga bagay sa mga huling araw. Bakit po natin nasabi? Pakisuyo po, pag-isipan po ito. Nang tanungin ng mga alagad niya si Jesus ayon sa ulat ng Mateo 24:3, ang tinutukoy po nila sa tanong nila kay Jesus ay ang katapusan ng sistema ng mga bagay na mangyayari sa mga huling araw. Kaya gusto po nilang sabihin ni Jesus sa kanila kung kailan nga mangyayari ang katapusan ng sistema ng mga bagay sa huling araw. Basahin po natin, Mateo 24:3. Ang sabi, habang nakaupo siya sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga alagad ng sarilinan at nagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga ito at ano ang magiging tanda ng presensya mo at ng katapusan ng sistemang ito? O kaya malinaw, tanda ng presensya ni Jesus at ang katapusan ng sistema ng mga bagay ang gustong malaman ng mga tagasunod ni Jesus. Pero sa halip na magsabi ng espesipikong petsa ng wakas ng sanlibutan si Jesus, sinabi niyang mga digmaan, gutom, lindol at iba pang mga tanda ang tanging alam niya na ibinigay ni Jehovah sa kanya. At sa halip, sinabi niya sa Mateo 24:36, tungkol sa araw at oras na iyon ay walang sino man ang nakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Kaya ang bottom line, hindi po pala alam ni Jesus ang magiging wakas, kundi si Jehovah lang ang nakakaalam ng wakas ng sanlibutan. Pero pansinin po, ang isa sa mga pangyayari na inihula ni Jesus na mababasa naman sa Mateo 24:21 at 22. Ito po ang sinabi ni Jesus, dahil sa panahong iyon ay magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyayari mula ng pasimula ng mundo hanggang sa ngayon at hindi na mangyayari pang muli. Tuloy po natin sa 22. Sa katunayan, kung hindi pa iikliin ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas, pero dahil sa mga pinili, ay paiikliin ang mga araw na iyon. Kaya yun po ang sabi ni Jesus. Mateo 24:21 at 22. Focus po tayo sa sinabi ni Jesus na sabihin niyang kung hindi paiikliin ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Pero dahil sa mga pinili, ay paiikliin daw ang mga araw na iyon, ang sabi niya. Kaya ayon kay Jesus, ang mga pinili po ang dahilan kung bakit paiikliin lang ng Diyos ang araw ng malaking kapighatian. Dahil malamang pati ang mga pinili ay mapupuksa po kung pahahabain pa ang malaking kapighatian. Hindi naman kasi si Jehovah mismo ang magpapasapit ng mapamuksang kalamidad sa sangkatauhan sa panahon ng malaking kapighatian, kundi ang pinagsamang mga kalamidad na dulot ng pag-abuso ng tao sa kalikasan tulad ng lindol, baha, sunog, global warming, at syempre kasama din ang mga digmaan, gutom at mga sakit
Dahil kasama yon sa mga inihula ni Jesus na mangyayari sa mga huling araw. At meron pa. Ayon kay Pablo sa 2 Timoteo 3:1-5, ang malaking bahagi ng sangkatauhan ay magiging sakim at magkakaroon po ng napakasasamang mga pag-uugali at siyang magiging dahilan kung bakit ang magiging panahon ng malaking kapighatian ng huling mga araw ay mahirap pakitunguhan. Kaya talagang mapipighati ka kung isa kang umiibig sa katotohanan, takot kang gumawa ng mga krimen, ay talagang apektado ka. Maghihirap talaga ang iyong kalooban. Kaya posible talagang madamay ang mga lingkod ng Diyos kung magtatagal pa ang malaking kapighatian. Kaya sabi, paiikliin ng Diyos ang araw na yon dahil sa mga pinili. Kaya malinaw, ang mga pinili po ng Diyos ang maliligtas sa malaking kapighatian. Pero ang tanong, sino po ulit ang mga pinili? Ang sagot, mga saksi ni Jehovah ayon kay Jehovah mismo, katulad ng nabasa na natin sa teksto sa Isaiah 43:10, kayo ang mga saksi ko, ang aking pinili, ang sabi ni Jehovah. Kaya ang pinili na binanggit ni Jesus na ililigtas ni Jehovah sa malaking kapighatian ay ang kanyang mga saksi mula noon hanggang sa panahon ng wakas, sa panahon ng katapusan ng sistema ng mga bagay. Kaya ang gustong alamin ng mga tagasunod ni Jesus mula sa kanya. Kaya ang tanong ulit, mga Hudyo lang ba ang mga pinili? Sila ba ang mga taong nakasama lang ni Jesus sa pagkain at pag-inom? Ang sagot, hindi po. Hindi po personal at literal na nakasama ni Jesus ang mga pinili na ililigtas ng Diyos sa mga huling araw na malaking kapighatian sa panahon ng wakas ng sistema ng mga bagay dahil nasa langit na po si Jesus pero nasa lupa pa rin ang mga pinili panahon sa kasagsagan ng pananalasa ng malaking kapighatian sa panahon ng kawakasan. Pero ililigtas po sila ni Jehovah dahil sila ang mga pinili, ang kanyang mga saksi ni Jehovah.